Buong hapon uminom ng alak si Kyra sa yate na pag-aari ng kanyang lolo. Nakayukuyok ang ulo niya sa lamesa dahil sa labis na kalasingan. Lasing na rin ang kanyang mga kaibigan. Bakit bumalik ka? Narealize mo na ba na mali ang desisyon mong iwan ako? Kausap niya sa lalaking naaaninag na siyang lumapit sa kanya. Wala siyang narinig mula rito. Sa halip ay bigla siya nitong binuhat at ipinasok sa kwarto. Ang tingin niya sa lalaki ay ang ex-boyfriend niya na si Aris. Mahal kita, Aris. Mahal na mahal. Paano mo nagawang iwan ako? Emosyonal niyang tanong. Ikinawit niya ang kamay sa batok ng lalaki at walang abog na hinalikan ito sa mga labi. Matagal bago ito tumugon, ngunit panandalian lamang. Aris? Sambit niya ng mahimasmasan. Walang imik ang lalaki habang pinakatitigan siya sa muka. Ginupo na lamang siya ng antok at mabilis na nakatulog. Kinabukasan ay ginising ng malakas na pag-uwi ng yate si Kyra. Nakahiga siya sa kama at tanging underwear lamang ang suot. Kyra! Tawag ng pamilyar na boses ng lalaki buhat sa labas. Napabalikwas ng upuan dalaga nang mapansin ang lalaking hubad-baro na natutulog sa kanyang tabi. Hindi niya napigil ang kanyang tili kaya nagising din ang lalaki. Sino ka? Gilalas niyang tanong sa lalaki. Ngunit mas nagulat siya nang bumukas ang pinto at bumungad ang kanyang lolo. What is happening here, Kyra? Nawiwindang na tanong ng lolo niya. Lolo, let me explain. Natatarantang wika niya. Get dressed first. Wika ng Ginoo sa kamuling lumabas. Nagmamadali naman niyang isinuot ang hinubad na damit. Pagkawan ay tumakbo siya palabas ng silid ng yate at nilapitan ng kanyang lolo. Lolo, I didn't mean it. Nalasing ako kagabi at iniwan ako ng mga kaibigan ko. Tapos nagising na lang ako na may katabing lalaki na hindi ko kilala. Lumuluha niyang paliwanag. Hinarap siya ng Ginoo at pinandilatan siya ng mga mata. You know the rules, right? Huwag mo kong bigyan ng kahihiyan. Singhal ni Kadiri sa apo. Sorry po. Humihikbing samo niya. Sandali siyang iniwan ng Ginoo. Pinuntahan ito sa silid ang lalaking nakasama niya. Maya-maya rin ay bumalik na ang lolo niya. Go home, Kyra. Sabi nito at niligpasan siya. Sumunod naman siya rito. Isang linggo ang lumipas ay nasorpresa si Kyra nang may bisitang dumating sa bahay nila. Ilang araw na siyang nakakulong sa kwarto bilang parusa. Sinabihan na siya ng mayordoma ng mansyon na magbihis. Lumabas siya ng silid nang tawagin siya ng kawaksi. Sino po mga bisita, Ate Dahlia? Tanong niya. Hindi ko po sila kilala. Baka bagong investors ng lolo mo. Bumaba na po kayo. Ani Dahlia. Bumaba naman siya, suot ang plain navy blue dress na hanggang binti ang laylayan. Pagdating sa dining area ay nawindang siya nang makita ang lalaking nakasama niya sa yate. Come here, Kyra. Tawag ng kanyang lolo. Nakaupo na ang mga bisita sa harap ng lamesa na puno ng iba't ibang pagkain. Lumapit naman siya at umupo sa silyang katabi ng lolo niya, katapat ng mga bisita. Bakit po sila narito, Lo? Ang lalaking naka-one-night stand mo ay si Drake Sebastian, ang nag-iisang anak ng may-ari ng LC Corporation. Their company is one of my partners, and the woman beside him is his mother. Like you, Drake's father died in a car accident. Natigilan siya at diretso ang titig sa gwapong lalaki. Ngunit tila binigsakan ng langit sa bigat ng aura. Sobrang seryoso nito. Bakit po sila narito? Muling tanong niya. Isn't it obvious? I saw you in the yacht with Drake, and you're both naked. What do you expect to happen next? Palalampasin ko ang ginawa mo na labag sa batas ng ating relihiyon? Pero wala pang nangyari sa amin ni Drake, Lolo. Hindi ko alam kung bakit pareho kaming undressed, pero sigurado ako na walang nangyari sa amin. Giit niya. Tumigil ka, Kyra. Sinabi sa akin ni Drake ang buong pangyayari. Nakita ka niya sa yate na mag-isa at nagmagandang loob siyang tulungan ka. Pero bigla mo raw siyang hinalikan. Nasilip ko ang footage ng CCTV sa labas ng yate at malinaw na ebidensya yun. Hindi na siya nakakibo nang mapagtanto na siya ang nagkamali. Turkish-Filipino ang lolo niya at relihiyon ng angkan nito ang nasunod sa pamilya nila. Kailangan nilang sundin ng tradisyon. Ang ibig niyo po bang sabihin ay ipapakasal niyo ako kay Drake?
Mangiyak-ngiyak niyang tanong. That's mandatory, Kyra. Pero Lolo, alam mo heartbroken ako. Hindi ba pwedeng pagpahingahin niyo muna ang puso at isip? Heartbroken ka sa isang lalaking pera lang ang habol sa'yo. Natigalgal siya. Kasi naman, inalok niyo na 5 milyon ng boyfriend ko para lang layuan ako. Kung hindi niyo sana siya sinilaw sa pera, maayos pa sana kami. May hinampong katugiran niya. That's the point, Kyra. Tinanggap ng boyfriend mong inalok kong 5 milyon. Meaning hindi ka niya mahal. Tanggapin mo na ang katotohanan yun. Huwag kang tanga. Wari kinuyumos ang puso ng dalaga dahil sa sinabi ng kanyang lolo. Dahil sa sama ng loob ay marahas siyang tumayo at tumakbo pabalik sa kanyang silid. 3 araw pa ang lumipas. Sumama si Kyra sa board meeting ng kumpanya nila. Nagulat siya nang makita roon si Drake na kasama rin sa meeting. Bakit narito rin si Drake, Lolo? Tanong niya sa Ginoo na katabi niya sa silya. Magiging parte na ng pamilya natin si Drake. Nakilatis ko na ang pagkatao niya at pamilya. He's a 28-year-old chemical engineer and he also studied business management. Ano po bang negosyo nila? Nagmamanufacture sila ng laboratory apparatus at nag-aangkat din ng chemicals mula sa ibang bansa. Isa sila sa supplier natin ng chemicals sa pharmaceutical laboratory at hospital. Malaking maitutulong ni Drake sa kumpanya natin. Tamang-tama dahil magre-retiro na ang CEO natin. Si Drake ang ipapalit ko. Ano? Agad-agad? Bakit? May problema ka ba roon? Kung ikaw bang ilalagay ko sa posisyon ng CEO, kaya mo ang trabaho? Hindi mo nga matapos-tapos ang pag-aaral mo ng business. Napangiwi siya nang maisip na wala nga naman siyang ambag sa negosyo. Sa edad na 25 ay wala pa siyang tinapos na kurso. Pagkatapos ng meeting ay naiwan si Kyra sa opisina ng lolo niya kasama si Drake. Sinugod niya ang binata habang nakaupo sa couch. May binabasa itong magazine. Hoy, ano bang ginawa mo sa akin nung gabi sa yate? Padaskol niyang tanong habang nakapamaywang. Tumingala naman ito sa kanya ngunit walang kibo. Ibinalik din ito ang atensyon sa binabasa. Sa inis niya hinablot niya ang magazine sa kamay nito. Kausapin mo ako. Are you dumb? Muli siya nitong tinitigan ngunit may kataliman. Hindi ba kayang bilhin ng yaman niyo ang manners? Supladong tanong nito. Anong sabi mo? Ako walang manners? Pinangdilatan niya ito ng mga mata. The way you talk to me, you're showing how rude you are, miss. Aba, ikaw na nga tong nanggulo sa buhay ko. Ikaw pa ang masungit. Naisip mo ba ang damage na iniwan mo? Sa relihiyon namin, obligadong ikasal ang babae at lalaki na nahuling magkasama sa iisang silid. I know. Kaya nga pakakasalan kita. So, okay lang sa'yo? Tumikwas ang isang kilay niya. Sa tingin mo ba may choice pa ako? Ipakukulong ako ng lolo mo kung hindi kita pakakasalan. Eh di sana lumaban ka. Mayaman naman kayo. Sabihin mo kay lolo na walang nangyaring sexual sa atin. Sinabi ko na, pero nasa batas nyo na kailangan pa rin kitang pakasalan. Lalo na't nakita sa CCTV footage na naghalikan tayo. Teka nga, sinadya mo bang nangyari? Paano nakahubad tayo pareho sa kama? Nagugulo ang tanong niya. Nagising ka ng madaling araw at nagsuka sa dibdib ko. Kaya dinala kita sa banyo. Kaso binasa mo na rin ako at naligo ka. Nabasa na ang damit mo at wala akong makitang pamalit. Kaya hinayaan kitang nakahubad. Wala rin akong dalang damit. Eh di sana iniwan mo na lang ako. Hindi ako hangal para iwan ka mag-isa sa yate. Lasing na lahat ng tao ron. Sa labas lang sana ako matutulog pero umiyak ka at pinigil mo akong umalis. Hindi pa rin kontento ang dalaga sa sinabi ni Drake. Malas natin. Natrap na tayo sa batas namin. Hindi ko gusto to, Drake. Irritable niyang sabi. Hindi ko rin naman gusto to, pero may isang salita ako. Padabog siyang lumuklok sa couch katapat ng binata. Humalakip-kip siya at nakipagtitigan kay Drake. Hindi kita gusto. Prangkang sabi niya. Sino bang may sabing gusto kita? Maganda ka lang, mayaman, pero walang class. Halatang mahina ang utak mo. Walang abog nitong buwelta. Uminit na ang bumbunan niya at napatayo. Akmang sasampalin niya si Drake ngunit biglang dumating ang kanyang lolo. Kyra! Sita ng Ginoo. Ayusin mo yung ugali mo. Mahiya ka naman sa fiancé mo.
Nabaling ang atensyon niya sa Ginoo. Lolo, ayaw ka magpakasal sa lalaking yan. Napaka-antipatiko niya. Suplado. Baka pahirapin lang niya ako at saktan. Nagdrama na siya. Tama na. Kahit lumuha ka ng dugo riyan, walang magbabago. Mas gugustuhin kong maikasal ka kay Drake nang mag-mature ka. Maghanda ka na at uuwi na tayo. Wala naman siyang magawa. Kasama pa rin nila si Drake pa uwi. Magkatabi sila nito sa backseat ng limousine na nakatalikod sa lolo niya. Iyak pa rin siya ng iyak. Hindi ka pa ba nagsasawa kakaiyak? Wala ka ng luha. Ani Drake. Pinuko niya ito ng mahayap na titig. Ikaw kaya ang sa sitwasyon ko. Ewan ko lang kung hindi ka mababaliw. Angil niya. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, wala akong pakialam. Sinasabi mo lang yan dahil hindi ka pa siguro nagmahal. Hindi mo alam kung paano ako nasaktan. Masasaktan ka talaga kung sobra ka magmahal. Tama ka. Ang mas masakit pa, malalaman mo na ikaw lang pala ang lubos na nagmamahal. Yung ex-boyfriend ko, sobrang nag-invest ako sa kanya. Akala ko patas kami ng nararamdaman. Ang gago. Pinagpalit ako sa 5 milyon. Nanggagalaiting palatak niya. Naghihintay siya ng komento ni Drake pero wala siyang narinig. Nakatanaw ito sa labas, tila malayo ang iniisip. Pagdating nila ng bahay ay may nakahanda ng tanghalian. Kasama pa rin nila si Drake at kinakausap ng lolo niya. Deadman naman ang dalaga sa usapan ng 2 lalaki. Next month na ang kasal niyo ni Kyra, sabi ni Kadir. Kasasubo lang ni Kyra ng pagkain at bigla siyang nabulunan. Napaubo siya kaya inabutan siya ni Drake ng tubig. Nagdahan-dahan ka naman, Kyra. Ani Kadir. Lolo naman, bakit ang bilis naman ng kasal? Hayaan niyo muna ako makarecover. Reklamo niya ng mahimasmasan. Use this opportunity to recover, Kyra. At paano ka magre-recover kung puro alak ang inaatupag mo? Nagsasayang ka lang ng pera. Sinisira mo pa ang katawan mo. Panay ang buntong hininga niya upang wag maipon ang sama ng loob sa kanyang dibdib. Busog na ako. Excuse me. Sabi niya saka tumayo. Papasok na sana siya sa kanyang silid ngunit napahinto siya sa hagdanan nang marinig ang usapan ng 2 lalaki. Pagpasensyahan mo na ang apo ko, Drake. Sobrang na-spoiled ng anak ko si Kyra, kaya ang hirap niyang kontrolin. Wika ng lolo niya. Ano po bang nangyari sa daddy ni Kyra? Usisa naman ng binata. Inatake siya sa puso habang nagmamaneho pa uwi. Nag-iisa ko siyang anak. Si Kyra naman ay nag-iisa kong apo dahil namatay sa panganganak ang mami niya. Hindi na nag-asawa ulit ang anak ko. Hiwalay na kami ng asawa ko noong maliit pa ang daddy ni Kyra at nagpakasal na sa iba ang ex-wife ko. Kaya nag-migrate na ako rito sa Pilipinas. 20 years na rin ako rito. Wala na akong ibang aasahan kundi si Kyra. Ang problema, walang alam sa negosyo ang apo ko. Hindi niya natapos ang pag-aaral niya. Dinala ko siya sa Germany para mag-aral pero puro barkada ang ginawa. Pinatira ko siya sa pamangkin ko sa Turkey pero naglayas siya. Hindi ko na alam ang gagawin sa apo ko. Hindi ko po may papangako na mapapatino ko si Kyra. Baka hindi kami magkasundo. Don't pressure yourself, Drake. Magpapakasal kayo ni Kyra ayon sa batas namin. Pero gagamitin ko na rin ang opportunity na to para matulungan mo ko sa kumpanya. Ipagkakatiwala ko sa iyo si Kyra. Salamat po sa tiwala. Gagawin ko makakaya ko. Thank you, Drake. Nang tumahimik ay tumuloy na sa kanyang silid si Kyra. Doon ay nanubig na naman ang kanyang mga mata, lalo na nang maalala ang yumao niyang ama. Kinuha niya ang naka-frame na picture ng daddy niya at niyakap. I missed you, Dad. I'm sorry kasi naging matigas ang ulo ko. Namatay ka na may tampuhan tayo. Sorry talaga. Humihikbing wika niya. Nakatulugan ni Kyra ang pag-iyak at palubog na ang araw nang muli siyang magising. Habang papalapit ang kasal ni Kyra kay Drake ay napapadalas ang pag-atake ng kanyang anxiety. Wala na kasi siyang magawa upang tigilan ang kasal. Lunes ng umaga ay sumama ang dalaga kay Drake sa kumpanya ng mga ito. Anong gagawin ko rito? Nakasimangot niyang tanong habang nakabuntot kay Drake. Ang bilis nitong maglakad kaya naiiwan siya. Tuturuan kita sa paperwork. Anito. Bakit dito pa? Dahil marami akong trabaho rito. Kapag kasal na tayo, magkakaroon ka rin ng karapatan sa kumpanya ko. Magsishare tayo ng company, ganon?
Yes, magiging conjugal ang properties na pag-aari natin pareho. Paano yun? Wala akong alam sa ganyan. Napalakas ang buntong hininga ni Drake. Ano bang ginagawa mo habang nag-aaral? Bakit parang walang laman ng utak mo, Kyra? Uminit na ang bambunan niya at nahampas ng kamay sa likod ng binata. Bigla itong huminto kaya sumubsob siya sa matigas nitong likod. Ano ba? Singhal niya at napaatras. Anong ano ba? Ikaw ang bakit nananakit? Angal nito nang marahas siyang harapin. Namaywang si Kyra at pinandilatan ng mga mata ang binata. Marami akong alam sa ibang aspeto. Wala lang talaga akong interes aralin ng legal matters. Boring kasi. Mas gusto ko magtimpla ng alak at magluto. Sa office tayo mag-usap. Anito at muling naglakad. Sumunod naman siya dito. Pagdating sa opisina ni Drake, ay kaagad gumala ang paningin ni Kyra. Hindi kalakihan ang opisina nito pero maganda. Maraming libro sa shelves. Maupo ka, brat. Paanyaya ni Drake. Pinukol niya ng mahayap na titig ang binata at hindi nagustuhan ng sinabi nito. Stop calling me brat. Singhal niya sa lalaki. Ano pala ang itatawag ko sa'yo? I hate calling your name. Kairita. Nilapitan niya ito pero hindi siya umupo sa inalok nitong silya katapat ng lamesa nito. Hindi ako magtatagal dito. May usapan kami ng mga kaibigan ko na magsha-shopping. Sabi niya. May pupuntahan tayo mamayang 3:00, Kyra. Saan naman? Sa butik. Kasama natin ang mami ko dahil siya ang pipili ng mga damit na isusuot natin sa kasal. Nanlumo siya at biglang napaupo sa silya. Kahit anong aliw niya sa sarili ay hindi na niya matatakasan ang kaniyang kapalaran. Sa tingin mo ba magiging masaya tayo pagkatapos ng kasal? Mangiyak-ngiyak niyang saad. Hindi ko na iniisip kung magiging masaya pa ako. Wala na rin akong pakailam kung ano ang mangyayari. Sabi ni Drake sa malamig na tinig. Napatitig siya sa binata na biglang dumilim ang aura. Nababanaag niya sa mukha nito ang malalim na lungkot, bagay na gusto niyang ungkatin. Hoy Drake, bakit para ka namang binigsakan ng langit dyan? Kung nahihirapan ka na, umurong ka sa kasal. Sinipat lang siya nito at muling tumitig sa laptop. Hindi ako uurong sa kasal. Sa lahat kasi ng desisyon ko sa buhay, ito lang ang magiging tama. Tumikwas ang isang kilay niya. Aba, magaling ka ring umarte, no? Huwag kang mag-emote. Kapag naging asawa mo ako, hindi ka malulungkot dahil araw-araw tayong mag-aaway. Naisip ko na yan. Pagkatapos ng kasal natin, sisimulan ko ng magbilang ng araw na itatagal ko sa mundong to. Alam ko kasi na stress sa'yo ang papatay sa akin. Napabonghalit ng tawa si Kyra. Magpakabait ka para hindi ka na mahirapan. Tiyak kukunin ka kaagad ni Lord. Matalim na titig ang pinukol sa kanya ni Drake. Hindi na ito kumibo at sinimulan ng paperwork. Wala pang isang oras na tinuturuan ni Drake sa paperwork si Kyra ay nababagot na ang dalaga. Isang segundo lang ang pahinga na hindi sila nag-away. Nagsawa rin ang binata at inabutan siya ng libro. Aralin mo ang librong yan para may ideya ka sa negosyo. Kinuha naman ni Kyra ang libro at lumipat sa couch. Iritang-irita siya dahil pareho ang laman ng libro sa pinakabisado ng lolo niya sa kanya. Ito na naman? Itinago ko na nga yung librong binigay ni lolo. Binigyan mo naman ako. Angal niya. Kailangan mo yan para alam mo ang kalakaran sa business world. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Bursin Group na isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang lolo mo ay kasama sa top 10 billionaires, kaya hindi biro ang net worth niya. Huwag mo hayaang mabaliwala ang pinaghirapan niya. Alam ko. Hindi naman ako kasing talino ni lolo at daddy ko. Iba ang gusto ko, hindi negosyo. Isa pa, magiging asawa na kita kaya may katuwang ako. Yun naman talagang dahilan kung bakit minamadali ako ni lolo na magpakasal. Ayaw niya na magpakasal ako sa mahirap na walang alim sa business. Kaya inis na inis ako. Kaya ba nagre-rebelde ka dahil hindi masunod ang gusto mo? Sino bang hindi magre-rebelde? Napipressure ako. Ikaw ba? Isusubo mo ba ang isang pagkain na alam mong ikasasakit ng tiyan mo? Naiintindihan kita, Kyra. Pero sa sitwasyon mo, hindi mahalaga kung anong mararamdaman mo kapag may kinain kang pilit isinubo sa'yo. Ang mahalaga, hindi mo hinayaang masayang ang pagkain. Natawa siya. Paano kung laso ng pagkain? Sa tingin mo ba, magagawa tayong lasunin ang mahal natin sa buhay ng ganun lang? Dati, katulad mo ako mag-isip, Kyra.
Galit ako sa parents ko kasi pinipilit nila ako mamahala ng negosyo. Ngayong ako na ang nasa posisyon ng dad ko, na-realize ko kung bakit marami ang gustong magnegosyo. Yun ay dahil mas mabilis umasenso ang may negosyo kumpara sa empleyado. At kung may negosyo ka, nagkakaroon ka ng kapangyarihan, authority to control anything. Nasa iyo na kung paano mo gamitin ang kapangyarihan na yun. Pwede kang tumulong sa mahirap, okay lang yun. Wala namang naghihirap na taong tumutulong. Ilang minutong tulala si Kyra habang nakatitig kay Drake. Aliw na aliw siya rito habang dumadaldal. What's the matter? Masungit na tanong ng binata. Wala. Kaya mo naman palang dumaldal nang hindi nagsusungit. Keep doing that. Baka magustuhan kita. Aniya at tumayo. Magbabanyo lang ako. Paalam niya. Nagmamadali pang lumabas ng banyo si Kyra dahil 3:00 na. Hindi naman pala matutuloy ang lakad nila ni Drake. May urgent meeting ako, Kyra. Sabi nito. Kainis ka. Padabog siyang lumuklok sa swivel chair at sinundan ng tingin ang binata na paalis. Kinabukasan ay sa opisina naman ng lolo niya tumambay si Kyra. Sinamahan siya roon ni Drake para ipaalam ang dapat niyang gawin. You're going to work here as an employee. Sabi ni Drake nang makapasok sila sa workplace ng kanyang lolo. Marahas niyang hinarap ang lalaki. Ako? Magtatrabaho rito? Oo, pero pagkatapos na ng kasal natin. Sandali, anong trabaho ba? Wala akong alam sa mga ginagawa rito. Magsisimula ka sa pinakamababa. Kailangan mo makisama sa mga empleyado at aralin ang daloy ng negosyo nyo. Nagbibiro ka ba, Drake? Manufacturing ng mga gamot ang business namin. Anong alam ko ron? Di wala akong alam sa mga chemical na yan. Kaya nga aralin mo. Ito ang gusto ng lolo mo para mas maintindihan mo ang negosyo nyo. Hindi ka naman mahihirapan kasi kilala ka ng mga staff. Nataranta na siya. Mali ka, hindi ako kilala ng mga staff dito. May private parking lot si lolo sa rooftop. May sarili rin siyang elevator kaya hindi nila ako nakikita na pumupunta rito kasama si lolo. Ang nakakakilala lang sa akin ay ang may mga matataas na posisyon at board members. Sinadya kong magpakilala na apo ni lolo kasi nakidnap na ako nung bata ako. Kaya ayaw ko na makilala ako ng mga tao, maliban na sa mga kaibigan ko. Okay, ganito na lang. Magtrabaho ka ayon sa gusto mo. Kung ayaw mo magpakilala sa staff, bahala ka. Pagkatapos ng kasal natin, ako na ang uupong CEO ng Bersin Group. Tumikwas ang isang kilay ni Kyra. So, magiging boss pa kita, ganon? Ganon na nga. Kaya kailangan mong sumunod sa akin. Aba, entitled ka. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Bersin Group. Baka nakakalimutan mo. Hindi kita aagawan ng pwesto. Kung kaya mo na maging CEO, ipapasok ko na sa'yo ang trabaho. Tinalikuran siya nito. Umurong din ang tapang ng dalaga nang mapagtanto na marami pa siyang kakaining bigas bago matutuhan ang trabaho ng CEO. Sige na nga, ikaw na ang CEO. Pero ano naman ang magiging trabaho ko rito? Anya. You can choose. Yung kaya lang ng utak mo at katawan. Mukhang hindi ka pa ata marunong gumamit ng walis. Nilait pa siya nito. Ang yabang mo naman. Marunong naman ako magwalis, no? Marunong ako magluto. Pagluto pa kita eh. Aasahan ko yan. Sa ngayon, bibigyan kita ng list of jobs na pwede mong pagpilian. Lumapit naman siya sa binata at inunahan ito sa pag-upo sa swivel chair ng lolo niya. Sa kabilang lamesa ito pumuesto. Ayaw ako maging machine operator. Baka mamatay ako ron. Office staff na lang. Sabi niya nang makapili ng trabaho. Anong alam mo sa office work, Kyra? Marunong akong gumamit ng Xerox machine, computers, mag-ayos ng papeles. Ginawa ko na yun dati nung buhay pa si Daddy. Sige, sabihin mo yan sa lolo mo. Siya nang bahalang kumausap sa ibang staff para mag-guide ka. Linggo na ng umaga sumama si Kyra sa mommy ni Drake upang pumili ng wedding gown. Hindi na nakasama si Drake dahil kasama ito ng lolo niya sa Pampanga. Naglaro ng golf. Bagay sa'yo ang maikling gown, Kyra. Cute tingnan. Sabi ni Alona, ang mommy ni Drake. Nasa loob sila ng butik at nagsusukat ng ready-made wedding gown. Nakaharap siya sa malaking salamin, suot ang puting gown. Bawal po ako magsuot ng maikling damit sa kasal. May tradisyon po kami na dapat nakabalot ang masiselang parte ng katawan ng babae. Sabi niya. Pero nagsusuot ka naman ng maiikling damit, hindi ba? Casual dress lang po yun. Bawal kong tutuusin pero hindi kasi ako nasanay magsuot ng mahahabang damit. Mainit. Si Lolo lang naman ng conservative eh.
Ang dad ko, hindi ako sinisita. Napangiti ang ginang. Lumapit ito sa kanya at pumesto sa kanyang likuran. Alam mo, Kyra, gustong-gusto ko magkaroon ng anak na babae, pero hindi ako binigyan. Ani Alona, may bakas ng lungkot sa tinig. Bakit po? Usisa niya naman. Ilang beses akong nakuna noon. Si Drake lang ang nabuo. Nagkaproblema na kasi ako sa matres at pinatanggal ko na dahil sa tumutubong cyst. Kaya pala nag-iisa lang si Drake. Oo, kaso madalas ay hindi kami magkasundo dahil magkasulungat ang gusto namin. Kung hindi nga lang namatay ang daddy ni Drake, hindi siya mag-focus sa negosyo. May katigasan din po pala ang ulo ni Drake. Sinabi mo pa. Hindi niya gusto ang mga naunang gown kaya naghanap siya ng iba. Inabot din sila ng 3 oras sa butik. 1 linggo lang ang preparasyon ng kasal dahil inapura ng lolo ni Kyra. Sabado ng umaga ang seremonya pero Biyernes ng gabi ay bumisita si Kyra sa bar ng kanyang kaibigan. Napadalaw ka, Kyra? Bungad ni Hana, ang may-ari ng bar. Gusto ko lang ng cocktail, Hana. Iginiya siya nito sa harap ng bar counter, ngunit napako ang mga paa niya sa sahig nang mapansin si Drake na nakaupo sa stool chair. May tinutunggang alak. Bakit siya narito? Tanong niya sa kaibigan. Sino? Nagtataka namang tanong ni Hana. Kilala lang nito sa pangalan ng kanyang fiancé. May fiancé? Nauutal niyang tugon. Alin? Itinuro niya si Drake. OMG, seriously? Natuto pa ni Hana ng palad ang bibig nito. Seryoso ako. Siya si Drake Sebastian, anak ng may-ari ng LC Corporation. Talaga? Kanina ko pa siya napapansin. Siya pala si Drake. Ang pogi niyo, girl. Kaso parang ang sungit. Hindi lang masungit, antipati ko pa. Okay lang, pogi naman. Teka, ba't siya nandito? Wala naman siyang kasama na umiinom. Kasal niyo na bukas Kumibit balikat si Kyra. Tuluyan siyang lumapit kay Drake at umupo sa silya sa gawing kaliwa nito. Baka magka-hangover ka niyan bukas sa araw ng kasal mo. Sabi niya sa fiancé. Nag-order na rin siya ng cocktail. Sinipat siya ni Drake. Hindi man lang nagulat nang makita siya. Why are you here, Kyra? It's my friend's bar. Namiss ko lang ang cocktail nila. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Ikaw ba? Baka malate ka. Walang problema sa akin kasi ako ang bride. Walang special sa kasal natin, kaya hindi ko kailangan mag-effort ng bongga. Hindi ko rin naman gustong maikasal. Napairap ang dalaga sa katabi. Sino bang may gusto nito? Pero hindi ako katulad mo na parang may pinaglalamayan. Wala naman akong lilingunin sa past relationship ko, kaya kailangan ko mag-move on. You can't say that if you valued your past relationship so much. Bahagyang lumamig ang boses ng binata. Napansin ni Kyra ang pagdilim ng anyo ni Drake. Tila ba may kinikimkim itong sakit sa puso? May karelasyon ka ba dati? Usisa niya. Hindi umimik si Drake at inisang lagok ang laman ng baso nito. Pagkawan ay tumayo na ito. I'll go first. Don't be late tomorrow, Kyra. Hinabol niya ng tingin ng fiancé. Hindi pa naman ito lasing, maayos pa ang lakad. Kahit late na nakatulog si Kyra ay maaga pa rin siyang nagising. Hindi na sila nag-hire ng makeup artist dahil siya mismo ang nag-ayos sa kanyang sarili. Doon lang naman sa bahay ang seremonya dahil kailangang masunod ang tradisyon ng relihiyon nila. Anong problema, Lolo? Tanong niya sa kanyang lolo na naabutan niyang palakad-lakad sa salas. Hindi pa dumarating si Drake. Narito na ang magkakasal sa inyo. Sa halip na kabahan ay natuwa pa ang dalaga. Iginiit niya na maaaring nagbago ang isip ni Drake at ayaw na siyang pakasalan. Baka po nagbago ang isip ni Drake. Hindi pwede. Malaking kahihiyan to sa pamilya natin. Naroon na rin ang ina ni Drake at may kausap sa cellphone. Maya-maya ay lumapit na ito sa kanila. Huwag na kayo mag-alala, parating na si Drake. Late lang siyang nagising. Sabi ng ginang. Napalis ang ngiti ni Kyra. Matutuloy na talaga ang kasal niya. Maya-maya nga ay dumating na ang itim na kotse. Kaagad bumaba ang sakay nitong si Drake, nakasuot ng puting tuxedo. Sorry I'm late. Sabi nito nang makapasok. Let's go to the garden. Paanyaya ni Kadir sa kanila. Lumipat na sila sa hardin na inayusan, nilagyan ng bubong at mga lamesa. Naroon na rin ang mga pagkain.
Iilan lang naman ang bisita nila, mga witness at grupo ng kalalakihan na may mataas na katungkulan sa simbahan nila. Ang mga ito ang magsasagawa ng ritual. Congratulations! Bati ng mga bisita pagkatapos ng seremonya. Matabang nang umiti sa mga tao si Kyra. Pansin niya na ganoon din si Drake. Hiniling pa ng matatanda na sumayaw sila bago kumain. Hoy, umiti ka naman. Sita ni Kyra sa asawa. Ang layo ng tingin nito habang isinasayaw siya. Bakit akong ngingiti? Nakasimangot ka. Anito. Pilit naman siyang umiti. At least hindi ako parang namatayan na katulad mo. Iniwasan naman siya nito ng tingin kaya tinapik niya sa kaliwang pisngi. Pangit ba ako at ayaw mo akong titigan? Natatawang saad niya. Tumitig din ito sa kanyang muka. Maganda ka. Ayaw lang kitang titigan. Bakit? Natatakot ka bang ma-inlove ka agad sa akin? Napabuga ng hangin si Drake at ibinaba ang tingin sa kanyang bibig. I didn't see myself falling in love with a woman like you. You're arrogant. Wala pa akong nakilalang lalaki na hindi na in love sa akin. Pagyayabang niya rin. Tumawa ng pagak si Drake. Men just love your money. Masyado kang maganda at high profile, kaya natatakot ang karamihan ng lalaki na mahalin ka. Isa pa, spoiled brat ka. At isa yun sa katangian ng babae na mahirap pakisamahan. But you agreed to marry me. Idadahilan mo na naman na no choice ka. Nakapagtataka lang kasi na ang daming lalaking nakasama ko sa party. Minsan sa kondo. Nahuli pa nga kami ni Lolo. Ang kaibahan lang, may kasama rin kaming babae. Pero hindi naman ako inobliga ni Lolo na magpakasal. Binabayaran lang niya mga lalaki para layuan ako. I thought he would pay you too. Bakit hindi ang lolo mong tanungin mo kung bakit mas gusto niya ako kumpara sa mga naunang lalaki sa buhay mo? Iisa lang naman ang isasagot niya. Hindi deserving ang mga lalaking yun na pakasalan ako. Meaning may nakita siya sa'yo na pasado sa standards niya. Kung sabagay, businessman ka, professional, matino, kaya hindi nakapagtatakang gusto ka ni Lolo. Baka kasi walang matinong lalaki na pumatol sa'yo noon. Tumalim ang titig niya sa asawa. Dinutdut niya ito ng hintuturo sa matigas nitong dibdib. Hoy, anong walang matino? May naging boyfriend akong engineer, seaman, pulis at iba pa. Napailing si Drake. Kaya ka pala naluloko. Pumili ka ng lalaking mukhang hindi stiktuan. Hindi lahat ng lalaking may propesyong nabanggit mo ay loyal. Karamihan din ay nagloloko. Bakit? Ang businessman ba hindi babaero? Hindi pare-pareho ang mga lalaki, Kyra. Kahit ano pang trabaho nila, kung choice nilang magloko, magloloko sila. So, you're an exception, ganon. Matiim na tumitig sa kanyang mga mata si Drake. Cheating is sometimes the opposite. Kung hindi ang lalaki magloloko, ang babae naman. Maraming dahilan kung bakit nasisira ang relasyon. Pwedeng both ay may pagkukulang. For me, no matter how loyal you are to your partner, if your relationship doesn't work anymore, you can't fix it. Kasi kung patuloy kang kumakapit, mas masakit, lalo't ang isa'y pilit na bumibitiw. Natigilan siya nang may mapagtanto. You're right. Hindi lahat ng nasirang bagay ay naibabalik sa dati nitong itsura. Kaya sa lahat ng lalaki na karelasyon ko, wala akong hinabol. I just let them go and move on. You're lucky to have that mindset, Kyra. You're not saving unworthy memories with guys. Yes, but some memories are worth saving. Some are just good memories to look back on. Mataman siyang tumitig sa seryosong mukha ni Drake. Hindi niya ito nagkomento. Malakas ang pakiramdam niya na may itinatagong malalim na lungkot ang kanyang asawa. Nagmahal ka na ba, Drake? I did. Ayaw ko lang pag-usapan. Bakit? Gusto kong malaman ng past mo. Hindi tamang pag-usapan pa natin yun, Kyra. We just got married. Ngumuso na naman siya at hindi na umimik. Pagkatapos nilang sumayaw ay kumain na rin sila. 3 araw pagkatapos ng kasal ay saka lamang lumipat si Kyra sa bahay ni Drake sa Makati. Mag-isa lang roon ang lalaki pero may on-call cleaner. Obligado siyang pagsilbihan ng asawa lalo sa pagkain. Do you know how to cook? Tanong ni Drake nang madatnan niya sa kusina. Nagluluto ito ng almusal nila. Matabang siyang umiti. Madalas ay sa labas ako kumakain, pero marunong naman ako magluto kasi inaral ko.
Tuluyan siyang lumapit sa asawa at sinilip ang niluluto nito sa kawali. Naakit siya ng amoy ni Drake. Ang bango, bagong ligo kasi. Inamoy niya ito sa leeg pero itinulak naman siya sa balikat. Anong ginagawa mo ha? Padaskol nitong tanong. Pinandilatan naman niya ito ng mga mata. Inamoy lang kita. Ang arte nito. Feeling mo naman hahalikan ka. Angil niya. Maupo ka na't kakain na tayo. Hindi ka pa naliligo, malilate na tayo sa opisina. Sabi nito. Ano? Kailangan bang kasama ako sa opisina? Oo, doon na rin ako maglalagi at tuturuan kita sa paperwork. Magrereklamo pa sana siya pero hindi na siya ni Drake sa kanang kamay at pinaupo sa harap ng lamesa. Naghain na rin ito ng pagkain. Pagkatapos ng almusal ay mabilisang naligo si Kyra. Inaapuran na kasi siya ni Drake. Itim na dress lang ang suot niya at 3 inches sandals. Halos magkandarapan na siya kakatakbo palabas ng bahay. Nang makapasok ng kotse, ay kinurot niya sa hita si Drake. Bakit bossy mo ha? Pasigaw niyang singhal sa asawa. Nasa backseat sila at merong driver at bodyguard sa harap. Dinidisiplina lang kita, Kyra. Okay dinaig mo pa ang lolo ko. Huwag mo akong itulad sa lolo mo. Hindi uubra sa akin ang pagiging spoiled brat mo. Binigyan ako ng lolo mo ng karapatan na madisiplina ka. Hindi na ako bata. But you're acting like a child. Napairap siya kay Drake pero hindi naman kumontra. Tama naman ito. Childish siya kung minsan. Nasanay na binibaby ng daddy niya. Pagdating sa opisina ay napasabak sa tambak na paperwork si Kyra. Ayaw niya ang trabahong yon pero hindi siya nakatakas kay Drake. Kahit pag-ihi ay kailangan pa niyang magpaalam. Dito ka sa tabi ko, Kyra. Sabi ni Drake. Magkatabi lang ang lamesa nila pero may isang lipang agwat. Nahuli siya nito na hawak ang cellphone. Okay na ako rito, Drake. No, alam kong hindi ka nagtatrabaho. Dito ka. Pilit nito. Nakangusang tumayo naman siya at hindi lang kanyang upuan palapit kay Drake. Pumwesto siya sa gawing kaliwa nito. Tinambakan siya nito ng papeles na aayusin. Wala pang isang oras ay inaantok na siya at nangangawit ang mga paa. Naghubad siya ng sapatos at naipatong ang isang paa sa hita ni Drake. Kyra, ang paa mo. Mahinahong sita nito. Nangangawit ang mga paa ko. Reklamo niya. Tinapik nito ang paa niya kaya nalaglag. Hindi siya mapakali sa upuan at nagpaikot-ikot. Nilaro ang swivel chair. Natigil lang siya nang may pumasok na gwapong lalaki. Nakasuit at matangkad. Matikas din. Kumusta, Mike? Tanong ni Drake sa lalaki. Matamis na ngumiti ang lalaki. Sinulyapan pa si Kyra. Dinayo na kita rito dahil wala ka sa office mo. Totoo pala na ikinasal ka sa apo ng may-ari nitong company. Ang swerte mo Marami ang nag-aasam na pakasalan ng apo ni Mr. Bersin. Pero ikaw ang nagwagi. Ano bang magic na ginawa mo, Drake? Napalingon si Kyra kay Drake na biglang pinandilatan ng mga mata si Mike. Hindi siya aware na marami ang may gustong pakasalan siya. Akin ang business proposal ko. I-review ko. Pagkawan ay sabi ni Drake kay Mike. Inabot naman nito ang naka-folder na papeles kay Drake. Muli itong napatitig kay Kyra. Hindi ata ito aware na siya ang apo ni Mr. Bersin. Sino pala siya, Drake? She looks familiar. Pagkawan ay tanong ni Mike. Tinutukoy si Kyra. Tila ayaw sumagot ni Drake kaya inunahan na ni Kyra. I'm Kyra Bersin, Drake's wife. Pakilala niya. Ani mo nabuhusan ng malamig na tubig si Mike. Gilalas na tumitig sa kanya. Napalunok din ito. Oh, sorry. Akala ko assistant ka ni Drake. Tumikwas ang kilay niya. May assistant bang ganito kalapit sa boss? Pagtataray niya. Tumabang ang ngiti ni Mike. Umupo na ito sa silyang katapat ng lamesa ni Drake. Sorry, I didn't know. It's okay. You can call me Kyra or Mrs. Sebastian. Mukhang malapit kang kaibigan ng asawa ko, no? Yes, we're friends. And I'm Drake's business consultant. I see. Baka may mahalaga kayong pag-uusapan ni Drake. Magbabanyo lang ako. Tumayo siya at nagtungo sa palikuran. Umihi lang naman siya at nag-ayos ng muka. Paglabas niya ng banyo ay nag-uusap pa rin sina Drake at Mike. Medyo personal. Nakinig lang siya sa upuan.
Hindi ko akalaing magpapakasal ka bigla. Nakakagulat, Drake. Ani Mike. Wala akong choice, Mike. Paano si Ella? Hindi mo na ba aayusin ang relasyon nyo? Misunderstanding lang naman ang problema. You can still fix it. Ella refused my marriage proposal, and she's the one who left behind. But she still loves you. Hindi pa lang siya handang magpakasal. Kung mahal pa niya ako, bakit ibang priority niya? We spent 6 years in our relationship. Imposibleng hindi pa siya handang magpakasal, pare. Biglang tumahimik ang dalawa. Natutop ni Kyra ang kanyang bibig nang mapagtanto na may karelasyon pa si Drake na maaaring wala pang closure. Nang umalis si Mike ay saka lamang binalikan ni Kyra ang asawa. Itinuloy niya ang pag-aayos ng papeles. Anong gusto mong lunch, Kyra? Tanong ni Drake. Sa restaurant ako bibili. Mag-order ako online. Anya, nakatutok pa rin sa inaayos na papeles. Your choice. Kinuha naman niya ang cellphone sa kanyang bag at tumawag sa paborito niyang restaurant. Nag-order siya ng pagkain. Ikaw, Drake, anong gusto mong food? Kahit ano, wag lang hipon. Tura nito, abala pa rin sa pagtipa sa laptop. Allergy ka ba sa hipon? Tumango lang si Drake. Napansin ni Kyra na kahit madalas magsungit ang asawa, ay mas magaan na pakikitungo nito sa kanya, kumpara noong mga naunang encounter nila. Nakapagtataka lang dahil tila hindi ito napipressure at ang bilis nakapag-adjust. May naging girlfriend ka ba, Drake? Usisa niya nang maalala ang narinig na usapan ni na Drake at Mike. Meron, bakit? Wala lang. Naisip ko kasi na baka may karelasyon ka at bigla mong hiniwalayan dahil napasubo ka sa kasal natin. Ayokong maging dahilan ng pasakit ng kapwa ko babae. Perfect timing ang pagdating mo sa buhay ko, Kyra. Katulad mo, nagmula rin ako sa nasirang relasyon. Magkaibang sitwasyon lang, so you don't have to worry. Ano bang nangyari sa inyo ng ex mo? Baka pwedeng malaman. Okay lang din naman kung ayaw mong magkwento. Naintindihan ko. Curious niyang usisa. Umalon ang dibdib ni Drake at napatigil sa pagtipa sa laptop. Nagkalabuan kami ng ex ko matapos niyang tanggihan ang marriage proposal ko. She's a photojournalist and got a job in Milan, Italy. It's her big dream. Akala siguro niya, once ikinasal kami, hindi na matutupad ang pangarap niya. Tumagal din kami ng 6 na taon. Sinabi ko na once na umalis siya, wala na siyang babalikan. Umalis pa rin siya without saying anything. I considered her decision as a formal breakup with me. Kwento ni Drake. Napag-isip-isip ni Kyra na mapalad pa rin siya dahil hindi siya nag-invest ng ilang taon sa isang relasyon na sa huli ay mababaliwala rin. Matagal na ang 1 taon na nakipagrelasyon siya sa isang lalaki. Pero lahat ng 7 lalaki na yun ay niloko siya. Do you think your ex-girlfriend still loves you? Tanong niya sa asawa. Kumibit balikat si Drake. I don't know. She called me once but I ignored her. Nung sinabi ko na break na kami, bigla siyang nag-chat that gustong ayusin ang relasyon namin. Bakit hindi mo siya binigyan ng chance? Hindi nakakibo si Drake. Nag-focus na ito sa trabaho. Hindi na rin niya ito pinilit na sumagot. Makalipas ang halos 1 oras ay dumating na rin ang order na pagkain ni Kyra. Doon na sila sa opisina kumain dahil may mini dining set naman doon. Dati yung opisina ng daddy niya. 1 linggo pa ang lumipas. Nalilibang na si Kyra sa trabaho pero madalas silang magtalo ni Drake. Daig pa kasi nito ang lolo niya kung magturo ng paperwork. Drake naman, bigyan mo naman ako ng pahinga. Pati sa bahay, dinadala mo ang trabaho. Matutulog na nga lang tayo, binabasahan mo pa ako ng module. Reklamo ni Kyra habang nakaupo sa tabi ng mister. Hindi nagbago ang ayos nila sa opisina. Iisang lamesa pa rin ang gamit nila. Kung hindi ka kasi tututukan, hindi ka nakafocus sa tinuturo ko sa'yo. Para kang pa ako na kailangan pupukin bago lumubog. Palatak ni Drake. Sumimsim si Kyra ng pineapple juice mula sa kanyang baso. Para ka kasi yung teacher ko nung high school. Terror. Anong gusto mo? Subuan ka na lang? Hindi naman. Gusto ko habang tinuturuan mo ako ay sinasagot mo rin ang mga tanong ko. You're asking nonsense, Kyra. Narito tayo para magtrabaho, hindi para magchismisan. Pinag-ikot niya mga mata at biglang isinampa ang isang paa sa hita ni Drake. Nakasanayan na niya yung gawin sa tuwing nangangawit ang mga paa niya. As usual, kinapik nito ang paa niya.
Stop acting childish, Kyra. Hindi ka matututo sa responsibilidad kung may inaasahan kang sasalo sa'yo sakaling hindi mo na kaya ang sarili mo. I won't tolerate you. Sermon nito. Fine, mag-break muna tayo. Kanina ka pa nakaupo, baka magkapigsa ka sa hita. Sige ka, gala naman tayo. Anya. Pinukol siya ni Drake ng mahayap na tingin, pero kinindatan lang niya ito. Lumapit pa nga siya rito at pinulupot ang kamay sa braso nito. Sige na honey, naiinip na ako rito. Punta naman tayo sa mall. Namiss ko na mag-shopping. Samon niya sa asawa. Napabugan ng hangin si Drake. Sinipat nito ang oras sa suot nitong relong pambisig. Sige, pero babalik agad tayo bago mag-alas 3 ng hapon. May meeting pa ako. Napalundag naman siya sa tuwa. Tinapos lang ni Drake ang pinipirmahan nitong papeles at umalis na sila lula ng kotse nito. Pagdating sa mall ay dumiretso sila sa garment section. Matagal na rin hindi nakapamili ng bagong damit si Kyra. Mamili ka na rin ng damit mo, Drake. Ako nang magbabayad. Sabi niya sa asawa. Marami akong damit. Sabi lang nito habang nakabuntot sa kanya. Marami kang damit pero paulit-ulit ang sinusuot mo. Ayoko ng maraming labahin. Nagrereklamo ka rin na maraming labahin kahit hindi ka naman naglalaba. Pumihit siya paharap kay Drake na nakasimangot. Naglalaba ako, no? Hindi ikaw ang naglalaba, ang machine. Giit nito. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Tama naman ito. Hindi nga sila kumuha ng labandera. Automatic naman ang washing machine nila. Ang gagawin lang niya ay ihulog sa washing machine ang labahin at hintaying matapos. At least ako pa rin ang nagsalang ng labahin sa machine. Hindi naman yun kusang dadamputin ng machine, no? Katwiran niya. Iiling-iling nang umiti si Drake. Ngiting may sarkasmo. Hinawakan pa siya nito sa kanang balikat at banayad na pinisil. Tinalikuran niya ang asawa at saka lamang siyang umiti na may kasamang kilig. Hindi niya namalayan ang paglaho ng iritasyon niya kay Drake. Madalas ay nasasabik siya sa tuwing nakikita itong nakangiti. Hahanapan kita ng pantulog. Sabi niya. Tumakbo siya sa pwesto ng damit ng mga lalaki. Habang namimili ng pajama para kay Drake, ay napansin niya ang asawa na lumapit sa underwear ng mga babae. Meron ding 90s doon. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansing kumuha ng pulang lingerie si Drake. Humarap pa ito sa kanya at pinakita ang nakahanger na lingerie. Tumakbo siya patungo sa asawa na may bitbit na itim na boxer at shorts. Magsusuot ka ba niyan? Paangil niyang tanong kay Drake. It's for you. Seryosong tugon nito. May ganyan ako pero sinusuot ko lang nung dalaga pa ako. Hindi ba dapat nagsusuot ka nito madalas dahil may asawa ka na? Sa halip na magalit ay natuwa pa siya nang may naisip na kapilyahan. Malapad siyang umiti. Gusto mo palang magsuot ako ng lingerie, ha? Sige, simula mamayang gabi, yan ang isusuot ko. Kinuha niya ang lingerie mula sa kamay ni Drake. Kung kailan magbabayad na sila sa counter, ay sa kanya naalala ang set ng underwear na napili niya para kay Drake. Binalikan niya ito. Ngunit pagbalik niya sa counter ay naabutan niya si Drake na may kasamang magandang babaeng naka-red dress. Maalon ang blonde na buhok na hanggang balikat. Matangkad din, balingkinitan. Drake, please talk to me. Samon ng babae. Pilit nitong kinukuha ang atensyon ni Drake. We're done, Ella. I'm married now. Sabi ni Drake. Pero mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi sumagot si Drake. Naghihintay din si Kyra ng sagot ni Drake pero tila may kung anong pumipiga sa kanyang puso. Hindi nakasagot si Drake. Ibig sabihin ay mahal pa nito ang babae. Lalapit na sana siya sa kanyang asawa ngunit biglang nagsalita si Drake. Matagal nang nawala ang pagmamahal na yun, Ella. I can't feel it right now. Ani Drake. Napakislot si Kyra nang mabaling sa kanya ang tingin ni Drake. Nilagpasan nito ang babae at nilapitan siya. Let's go, Kyra. Yakag nito sa kanya. Sumunod siya sa asawa pero bigla rin silang tumigil nang kumapit ang babae sa kanang kamay ni Drake. Nanubig na ang mga mata nito. Please don't do this to me. Sinabi ko naman sa'yo na kailangan ko munang tuparin ang pangarap ko bago magpakasal. Akala ko naintindihan mo ako. Naging busy na ako noon at nanakaw ang phone ko kaya matagal akong hindi nakasagot sa mensahe mo. Pero tinawagan naman kita, di ba?
Bakit sumuko ka na kaagad, Drake? Lumuluhang sabi ni Ella. Marahang iniwaksi ni Drake ang kamay ng babae. Alam ko ang dahilan mo, Ella. Pero hindi yun ang rason kung bakit sumuko ako. Ano? I realized that you never value my efforts. Palaging side mo lang ang gusto mong iniintindi ko. Sinabi ko sa'yo na malaki ang problema sa company namin at kailangan ko ng katuwang. I asked you to help me, but you refused it. Naisip ko na kailangan mo lang pala ako kapag ikaw ang may problema. Pero nung ako nanggipit, palagi kang may dahilan para masabing busy ka. Hindi totoo yan. Iniisip din kita, Drake. Alam mo naman na hindi ko gamay ang business at wala akong kakayahang tulungan ka sa part na yun. Depensa ni Ella. It makes sense. Kahit sana moral support lang pero wala, Ella. Busy ka kamo pero may time kang mag-bar kasama ang mga katrabaho mo. Aalis na sana sila pero muling umapila ang babae. Drake, I know the reason why you got married. Hindi na ako magtataka kasi apo ng maimpluwensyang businessman at bilyonaryo ang asawa mo. Kaya mo siya pinakasalan dahil sa yaman. Isang bagay na wala ako. Ani Ella. Umigting ang panga ni Drake sa gigil at pinukol ng mahayap na tingin si Ella. Napansin na sila ng ibang tao kaya pinigil na ni Kyra ang asawa. Drake, tama na. Hindi ito ang tamang lugar para magtalo. Bakit hindi na lang kayo mag-set ng schedule para makapag-usap ng maayos? Pigil ni Kyra sa asawa. No need. Wala na kaming pag-uusapan. Let's go. Walang imik na sumama na lamang si Kyra dito. Nabayaran na nito ang naunang pinamili niya, kaya ang pahabol na underwear na lang ang kanyang binayaran. Umalis din sila kaagad at bumalik sa opisina. Biyernes ng gabi ay nahuling umuwi si Kyra dahil dumalo siya sa birthday party ng anak ng kaibigan niya. Pagpasok niya ng bahay ay nadatnan niya si Drake sa lobby. Nakaupo sa couch at may tinutunggang alak. Anong oras na, Kyra? Tanong nito sa matigas na tinig. Tiningnan naman niya ang oras sa kanyang cellphone. 9:09 na ng gabi. Maaga pa naman ah. Maaga? 3:00 pa lang ng hapon umalis ka na ng opisina. Ilang oras kang nasa party? Napasarap ang kwentuhan namin ng friends ko kaya hindi ko na malayan ng oras. Teka, bakit ka naglalasing? Humakbang siya palapit kay Drake. Namumula na ang mukha nito at dulugo-lugo na rin. Nakabukas ang bughaw nitong polo hanggang puson, kaya nakasilip ang abs nito at matipon ng dibdib. I have been waiting for you since 7. I didn't eat yet. Ikaw, busog na busog ka sa party. Ang asawa mo nalipasan na ng gutom. Maktol nito. Humalukip-kip si Kyra. Naglasing ka ba dahil sa hinampo mo sa akin? O dahil hindi mo makalimutan ng ex mo? Alam kong iniisip mo pa rin si Ella. Anya. Tumingala sa kanya si Drake at pilit nilalakihan ang namumungay na mga mata. Dinuro pa siya nito. Wala akong pakialam sa ex ko. Wala naman siyang maayos na rason. Kahit anong sabihin niya, makasarili pa rin siya. Akala ata niya na ang relasyon ay palaging pabor sa babae. Karon din ang iniisip mo, di ba? Gusto niyo mga babae, kayo lang ang iniintindi. Gusto niyo kayo lang ang palaging pinakikinggan. Kayo palagi ang tama. Hindi niyo ba naisip na kailangan din namin ng pag-intindi? Nadala si Kyra sa emosyon ni Drake, kaya tinabihan niya ito at pinigil sa pag-inom ng alak. Kung iniisip mo na katulad ako ng ex mo, mali ka, Drake. Ako kasi sobrang mapagbigay sa lalaking mahal ko. Kaya nga ako naloloko eh. Gusto lang nila ako kasi utu-utu ako. Masyadong marupok. Ilang beses na akong pinadala ni Lolo sa Turkey, sa Italy at sa Germany, para lang malibang ako at hindi puro paghahanap ng true love ang pinagkakaabalahan ko. Pero sadyang malas ata ako sa lalaki. Willing naman akong pagsilbihan ng lalaki basta maging tapat lang sa akin. Hindi yung nasisilaw sa pera ng pamilya ko. Minsan nga nagpanggap ako mahirap. Baka sakali lang na may lalaki ang magmamahal sa akin ng totoo. Hindi na nga ako naniniwala sa forever kasi wala naman talagang ganun. Kaya wag mo sana akong ikumpara sa ex mo. Dahil iba ako kapag nagmahal. Ginupo na siya ng mabigat na emosyon at hindi napigil ang panunubig ng kanyang mga mata. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Drake ng mahigpit. I'm sorry. I misjudged you. Alam ko naman na iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Ang totoo, hindi ka mahirap mahalin, Kyra. At hindi ako magtataka bakit maraming lalaking nahuhumaling sa'yo.
Anito habang pinakakatitigan siya sa mga mata. Ibig mo bang sabihin ay gusto mo rin ako? Namimilog ang mga matang tanong niya. Hindi ako sigurado, pero alam ko na magugustuhan kita, Kyra. I need to heal the wound in my heart to know if I can love someone again. Naintindihan ko. Hindi man kasing lalim ng sugat ko ang sugat mo. Alam kong hihilom din yan at makakatagpo ka ng bagong pag-ibig. Ang pogi mo kaya, maraming babaeng magmamahal sa'yo. Todo ngiti pa siya, pero kabado na dahil sa kamay ni Drake na mahigpit ang kapit sa kanyang batok. Hinatak pa siya nito palapit, kaya tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Hindi siya nakahuma nang lumalim ang halik ng kanyang asawa. Bagay na nagpadarang sa kanya sa tukso. Sabik niyang tinugon ang halik nito. Dahilan kaya nauwi sila sa mas mainit na tagpo. Kinabukasan ng umaga ay late na nagising si Kyra. Tinapik ni Drake ang kanyang hita na nalantad. Gising na, Kyra. Naghihintay ang lolo mo sa lobby. Eksaheradong sabi nito. Napabalikwas naman siya ng upo sabay takip ng kumot sa kanyang dibdib. Wala siyang saplot at ininda ang kirot sa pagitan ng kanyang mga hita. Bakit narito si Lolo? Natatarantang tanong niya. Mag-beach daw tayo. Ano? Saang beach? Bakit naman pabigla-bigla si Lolo? Ewan ko, sa La Union daw. Napangiwi siya. Namiss marahil ng lolo niya ang beach house nila sa La Union. Ayaw naman niya roon dahil malayo sa bayan. Nang magtawag ang lolo niya ay kumilos na siya. Nakapag-impake na pala ng gamit nila si Drake. Sarili na lang niya ang kanyang aayusin. Hanggang linggo sila sa La Union kaya dinagdagan niya ang damit nila. Kotse ni Drake ang gamit nilang mag-asawa. Nagbaon na sila ng pagkain dahil mahaba ang biyahe. Nakabukod naman ang lolo niya kasama ang bodyguards. Anong nangyari kagabi? Tanong niya kay Drake. Nasa backseat sila dahil may driver naman. Kunot noong tumitig sa kanya si Drake. Tila inuusig siya. Lasing ka ba kagabi, wife? Tanong din nito. Matamang siyang umiti. Nakainom ako pero cocktail lang naman. Hindi naman ako nalasing. Ikaw ang lasing eh. Lasing ako pero alam ko ang ginawa ko. Naalala ko ang nangyari sa lobby, pero sa kwarto hindi. Nasa po ng palad ni Drake ang noo nito nang makaalala. Oo nga pala, inubos mo ang tirang ala ko kasi ayaw mong uminom ulit ako. Pagkatapos natin sa lobby, sa kwarto naman. Sabi nito. Uminit ang kanyang muka nang maisip ang pinagagawa nila ni Drake. Hindi niya akalaing sa dami ng lalaking na karelasyon niya ay kay Drake siya bibigay. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Iba na kasi ang pahiwatig ng puso niya. Ilang oras pa ang biyahe at nakatulog ang mag-asawa sa backseat ng kotse. Nang magising si Kyra ay buhat na siya ni Drake. Nasaan na tayo? Tanong niya sa namamalat na tinig. Narito na tayo sa beach house niyo. Anito. Napansin na nga niya ang malawak na karagatan. Marami siyang memory sa lugar na yon, pero naging malungkot noong nawala ang daddy niya. Dalhin mo ako sa dagat, Drake. Utos niya sa asawa. Sure. Napatili siya nang biglang tumakbo si Drake. Pagdating sa dagat ay isinama siya nitong lumublob sa tubig. Hoy, sinabi ko bang maligo na tayo? Asik niya nang makawala kay Drake. Iniwan nito sa buhangin ang kanyang bag at gadget. Maligo muna tayo, Kyra. Ilang taon na rin akong hindi nakaligo sa dagat. Sabi nito. Talaga? Ako last year sa Boracay. Nang maghubad ng kamiseta at pants si Drake ay naghubad na rin siya. Pulang lingerie lamang ang kanyang suot, yung napili ni Drake sa mall. Nagulat siya nang sinuotan siya ni Drake ng hinubad nitong t-shirt. Bakit? Nagtataka pang tanong niya. Hindi ko pwedeng magsuot ng ganyan in public, wife. Ano? Nasa private beach naman tayo. Malayo rito ang bodyguards at caretaker. Kahit na, magagalit ang lolo mo. Si Lolo ba ang magagalit o ikaw? Tudyo niya. Tipid nang umiti si Drake. Iniwasan siya nito at nagsimulang lumangoy. Aliw na aliw siyang tingnan ng asawa na masaya. Maaliwalas na ang aura nito kumpara noong mga nagdaang araw. Palubog na ang araw nang nagpa siyang mag-asawa na umahon at nagtungo sa villa house. Mukhang nag-enjoy kayo, Apo ah. Nakangiting wika ni Kadir. Nakaupo ito sa duyan at nagmamando sa lalaking caretaker na nag-iihaw ng malalaking isda.
Opo, Lolo. Gusto pa sana naming magtagal hanggang lumubog ang araw kaso nagugutom na ako. Ani Kyra. Tabang-tama, nagpaihaw ako ng saging na saba at mais. Wow, gusto ko yun, Lo. Tumakbo siya palapit kay Mang Ador, ang caretaker. Nakahain na sa bilog na lamesa ang naihaw na mais at saging. Tinawag niya ang asawa at niyayang kumain. Nagpakuha rin ng buko ang lolo niya at iyon ang kanilang inumin. Kumain ka ng inihaw na mais. Masarap yun, Drake. Ayaw mo ba nito? Sabi ni Kyra sa asawa nang mapansing umiiwas ito sa mais. Gusto. May naalala lang ako. Sa mais? Ano yun? Naalala mo ang ex mo? Tudyo niya. Umiling si Drake. Sobrang seryoso nito kaya pinahiran niya ng uling sa pisngi. Kyra, stop it! Singhan nito sabay tabing sa kanyang kamay. Ano nga naaalala mo sa inihaw na mais? Pilit niya. I just miss my dad. Nagseryoso rin si Kyra at maayos na kinausap ang asawa. Bakit? Ang huling bonding kasi namin sa Davao. May business trip kami ron. Nag-explore kami at tinikman ng mga pagkain hindi ko nakakain sa Maynila. Huling kinain namin ay inihaw na mais. Nagbaon pa kami nun pauwi ng Manila. Nauna akong umuwi ng bahay dahil may pupuntahang party si Daddy. Nakatulog na ako nung ginising ako ni Mami at sinabing nadisgrasya si Daddy. Hindi ko na siya naabutang buhay sa ospital. Natitigilang tumitig si Kyra sa malungkot na mukha ni Drake. Otomatikong bumalik sa isip niya ang panahong nawala ang daddy niya. Uminit na ang sulok ng mga mata niya at nalubig dahil sa emosyon. I missed my dad too. Gumaralgal ang tinig ng wika niya. Pero maswerte ka pa rin kasi nariyan pa ang mami mo. Ako, si lolo na lang ang meron ako. Tapos pasaway pa ako. Mahina siyang tumawa. Life is unfair, di ba? Nakukuha mo nga lahat ng luho, wala ka namang buong pamilya. Palagi ko ring nasasabi yan. Kaya ine-enjoy ko na lang kung anong meron ako. Kasi lalo akong malulungkot kung hahanapin ko yung malabong magkaroon pa ako. Pwede ka namang bumawi sa future family mo, Kyra. May future family with you? Nakangiti saad niya habang nakatitig sa gwapong mukha ng kanyang asawa. Tumitig din sa kanya si Drake. Nai-imagine mo na ba ang future mo sa akin, Kyra? Natawa siya. Kasal na tayo meaning habang buhay na to. At saka sa totoo lang, gusto ko ang nangyayari. Tama si Lolo. Dumarating ang love sa buhay natin sa panahong hindi natin inaasahan. I think the time has come. Kung kailan seryoso na si Kyra sa usapan, ay saka naman umiwas si Drake. Kumain na ito ng inihaw na mais. Let's move on. Enjoy lang natin ang buhay, Kyra. Tumango siya pero hindi maalis ang titig sa kanyang asawa. Hindi niya namalayan na unti-unti na siyang nahuhulog kay Drake. Ang inis niya rito noon ay nahalinhan ng paghanga. Linggo ng hapon nang bumalik ng Maynila ang mag-asawa. Nagpaiwan sa La Union ang lolo ni Kyra dahil may aasikasuhin sa lupa. Kinabukasan din ng Lunes ay balik trabaho na sila. Panay ang hikab ni Kyra habang nakaupo sa harap ng lamesang puno ng papeles. Maaga pa, inaantok ka na kaagad? Ani Drake nang makaupo sa kanyang tabi. Oo, pagod na nga kaagad ako pagkakita sa tambak na papeles. Natatawang sagot niya. Napailing si Drake. May dinukot ito sa bulsa ng pants at inabot sa kanya. Isa itong maliit na kahon ng tamarind candy. Anong gagawin ko riyan? Nakasimangot niyang tanong. Kainin mo para hindi ka antukin. Kinuha naman niya ang kahon ng candy at binuksan. Itsura pa lang nito ay nangangasim na siya. Saan ba galing to? Nabili ko yan sa La Union. Kumuha siya ng isang candy at binalatan. Unang subo pa lang ay napapiksi na siya sa asim. Mas lamang ang asim nito kaysa tamis, pero malinamnam. Sinubuan din niya ng isang candy si Drake. May meeting ako sa Miyerkules ng umaga sa company namin. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Drake. Sige, gusto ko rin mag-explore sa company niyo. Naroon ang mami mo, di ba? Yes, siya ang president. Pero ikaw pa rin ang CEO? Tumango si Drake. Nagsimula na rin sila sa trabaho pero tuloy ang kwentuhan. Hindi na sila parang aso't pusa na mayat mayang nagtatalo. Effective ang candy Nawala ang antok ko, Drake. I told you, gawin mo na pala ang trabaho mo.
Matabang siyang umiti pero tumalima rin. Pagsapit ng hapon ay muling inantok si Kyra. Nakaubos na siya ng 5 tamarind candy pero nakatulugan pa rin niya ang trabaho habang nakaupo at nakauna ng ulo sa lamesa. Umalis kasi si Drake dahil may meeting. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Drake na naiwan sa lamesa. Dinampot niya ito ngunit hindi nasagot ang tawag mula sa ex-girlfriend nito. Sakto namang dumating si Drake. Natapos mo na ba ang pinapagawa ko sa iyo, Kyra? Tanong nito. Umiling siya at ibinalik sa lamesa ang cellphone. Nakatulog ako. Anya. Gusto mo atang mag-overtime. Napansin na ni Drake ang tumatawag sa cellphone nito, pero kaagad na nitong na-cancel. Bakit hindi mo sinagot, Drake? Bakit ko naman sasagutin? Nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin kay Ella. Umupo ito sa kanyang tabi. Kung wala ka nang balak kausapin si Ella, bakit nakasave pa rin ang number niya sa phone mo? May iritasyong saad niya. Nabuna ko na ang isang contact number ni Ella. Hindi ko napansin na may isa pa pala siyang number sa akin na akala ko hindi na active. Burahin mo yung isa. Sinipat siya ni Drake at hindi umimik. Pero kinuha nito ang cellphone at binura nga ang isa pang contact number ni Ella. Are you jealous, wife? Maya-maya ay tanong nito. Nanlaki ang mga mata ni Kyra at biglang nataranta. Hindi Bakit naman ako magsiselos? Mahal ba kita? Hindi na pag-isipang turan niya. Napangiti si Drake. Bakit ka nagagalit? Ang defensive mo. Nagtatanong lang naman ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Anong totoo? Na hindi ako nagsiselos. Dinidepensahan ko lang ang kasal natin katulad ng ginagawa mo. Sa totoo lang, hindi lang kasal natin ang dinidepensahan ko. I want to protect your feelings too, Kyra. Napatda siya at gustong titigan lamang ang asawa. Hindi niya akalaing may care na rin ito sa feelings niya. Salamat pero hindi mo na kailangan gawin yon, my dear husband. Sanay na akong nasasaktan ng damdamin. Huwag kang masanay, Kyra. Kasi kung palagi kang nasasaktan, magkakaroon ka ng trust issue. Mahihirapan ka magmahal ulit. Tumitig muli si Kyra sa mukha ni Drake at nagulat siya nang mas malapit na ito sa kanya. Aatras pa sana siya pero hapit na ng kamay nito ang kanyang batok. Ayokong magselos ka, Kyra. You deserve better. Sabi nito sa malamyos na tinig. Then, don't give me a reason to feel jealous. I won't. Magsasalita pa sana siya ngunit lumapat na ang mainit na labi ni Drake sa kanyang bibig. Tila ba nahipnotismo siya at hindi nakagalaw. Halos lumuwa na ang puso niya sa dibdib dahil sa lakas ng pagdibok nito. Maya-maya rin ay lumayo na sa kanya si Drake at dinutdot ng hintuturo ang kanyang noo. Magtrabaho ka na. Hindi tayo uuwi at hindi mo natatapos ang business proposal. Sabi nitong nababakasan ng bahagyang ngiti sa labi. Yes, boss. Nakasimangot niyang wika. Inabot nga ng gabi ang mag-asawa sa opisina dahil sa dami ng paperworks. Doon na sila naghapunan. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, ay napansin ni Drake na nakapikit na naman ang kanyang asawa. Napailing siya at kinuha ang papel na hawak ni Kyra. Nakaupo lang ito at halatang nangangawit na ang mga paa. Tinapik niya ito sa hita pero umingos lang. Uwi na tayo, Kyra. Sabi niya. Ayaw, gusto ko manatili sa tabi mo. Wala sa wisyong sabi nito. Napangiti siya. Hindi niya akalaing mabilis siyang mapapalapit kay Kyra kahit napasaway ito. Mali ang inisip niya na katulad ito ng mga kilala niyang spoiled brat. Katulad niya ay isa ring malungkot na tagapagmana ng isang kumpanya si Kyra. Hindi ako aalis sa tabi mo, wife. Anya. Pero alam kong iniisip mo pa rin si Ella. Mababaw ang tulog ni Kyra kaya sumasagot pa rin sa kanya. Hindi ko na siya iniisip. Matagal na akong tumigil na isipin si Ella. Bakit? Mas masaya na ako na wala siya. Paano ka magiging masaya? Ikinasal ka sa akin na walang love. Kung ayaw mo sa akin, hiwalayan mo ako. Ayaw ko makita kang malungkot habang pinipilit na makisama sa akin. Binuhat niya ang mga paa ni Kyra at ipinatong sa kanyang mga hita. Dahil sa ginawa niya ay nagmulat ito ng mga mata at tumitig sa kanya. I never felt lonely while living with you, Kyra. Noong una naiinis ako, pero habang tumatagal, nag-e-enjoy na ako. Masarap kang kasama, masaya, gumagaan ng lahat sa akin. Anya. Tumawa ang babae na tila hindi naniniwala sa kanya.
Mga lalaki talaga. Ang husay niyong mambola ng babae. Natuto na ako sa mga lalaking magaling lang sa salita. Hindi magtatagal ay lalabas din ang tunay nilang pakay. Naisip na ni Drake na may trust issue na sa lalaki si Kyra at malabong mamahalin siya nito. Umibig ka lang sa maling tao at panahon, Kyra. Magkakaiba kami, okay? Komento niya. Alam ko, sabi ko nga, dumating na ang tamang panahon para magmahal ako ng tamang tao. May nagugustuhan na ako. Pilya itong umiti. Ayusin mo na ang gamit mo at uuwi na tayo. Anya. Mamaya na. Tapusin mo muna ang ginagawa mo sa computer. Okay, umidlip ka muna. Itinuloy naman niya ang pagtipa sa keyboard pero maya't maya niyang hinahawakan ang paa ni Kyra upang wag mahulog mula sa kanyang hita. Nang matapos ang trabaho ay tumayo na siya. Nakatulog na ang asawa niya kaya maingat niyang binuhat. Nagpasundo sila sa driver na siyang nagbitbit ng gamit nila. Dumadaldal si Kyra habang karga niya na parang bata. Drake, hindi ko sinabing katulad ka ng ibang lalaki. Sabi nito. Isiniksik pa nito ang ulo sa kanyang liig. I know, sabi niya naman. At ang totoo, gusto kita. Gusto kitang makasama habang buhay. Sandali siyang natigilan, pero maya-maya rin ay matamis ng umiti. Hindi siya nagulat sa sinabi ni Kyra, kundi sa nararamdaman niya. Bigla kasing sumikdo ang kanyang puso. Hindi niya maitatanggi na nagugustuhan na rin niya si Kyra. I'm glad. Sleep well, honey. Anya. Miyerkules ng umaga ay sa kumpanya ni Drake ang tungo ng mag-asawa. Excited pa si Kyra pero pagpasok nila ng conference room ay may hindi inaasahang bisita. Si Ella. Bakit siya narito, Drake? Tanong ni Kyra. Dating operation manager sa kumpanya namin ng uncle ni Ella. May investment din siya na hindi pa nakukuha. Siguro yun ang pakay ni Ella. Bakit? Umalis ba ang uncle niya? Namatay last year ang uncle ni Ella. Hiniling ko sa kanya na palitan sa pwesto ang tiyuhin niya, pero hindi niya tinanggap. I see. Pero baka gusto niyang ituloy. Hindi na pwede. Mariing wika ni Drake. Nagsimula na rin ang meeting. Hindi naman yun umabot ng 1 oras. Nauna nang lumabas ng conference room si Kyra kasama ang mommy ni Drake. Akala ata nito ay hindi niya kilala si Ella. Ihahatid muna kita sa opisina ni Drake, Kyra. Yung babae kanina sa conference, pamangkin lang yun ng dating manager namin. Naging malapit din sila ni Drake. Sabi ng ginang. Kilala ko na po si Ella. Ex-girlfriend siya ni Drake. Anya. Humintong sa paghakbang ang ginang at humarap sa kanya. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Drake. Matagal na silang wala ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na manggulo si Ella sa inyo. Once na naibigay ko ang reimbursement ng tito niya, hindi ko siya hahayaang makalapit pa kay Drake. Ayos lang po. Tipid siyang umiti. Mauna ka na pala sa opisina. Babalikan ko si Drake. Baka kung anong gawin ni Ella. Pagkuwan ay paalam ng ginang. Hindi siya mapakali at bumalik din sa conference room, pero hindi na siya pumasok. Nasalubong pa niya sa pasilyo si Ella na nagmamadaling umalis. Nagpupunas ng luha sa pisngi. Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pinto ng conference room. Si Drake at mommy na lang nito ang nasa loob at tila nagtatalo. Natukso naman siyang makinig. Huwag mong sabihing bibigyan mo pa ng chance si Ella, Drake. Nangako ka sa akin na hindi mo nababalikan ng babaeng yun. Sabi ni Alona sa anak. Kalmado naman si Drake na hinarap ang ina. Wala akong balak balikan si Ella, ma'am. Nilinaw ko lang sa kanya na kahit ituloy niya ang investment ng tito niya sa kumpanya natin, hindi na siya makakalapit pa sa akin. Bakit mamayag ka na ituloy ni Ella ang investment ng tito niya? Sinabi ko na sa'yo na ibalik mo ang investment nila para wala na siyang chance na babalik dito. Hindi mo ba inisip na makakasira si Ella sa relasyon niyo ni Kyra? Paano kung biglang magalit ang asawa mo? Hindi madadamay si Kyra sa problema ko kay Ella. Business lang ang napag-usapan namin ni Ella. May contract pa ang tito niya, kaya hindi pwedeng basta nating tatanggalin ang share nila. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Noon pa sana, pinavoid mo na ang contract. Desperada na si Ella na magkabalikan kayo. Alam niya na business-related lang ang kasal niyo ni Kyra. Alalahanin mo, Drake. May deal tayo sa lolo ni Kyra. Kung hindi ka maninindigan, tuluyang mawawala sa atin ng kumpanya.
Mababaliwala ang pinaghirapan natin. Biglang tumahimik si Drake. Samantalang naunahan ng emosyon si Kyra nang mapagtanto na hindi basta nagkataon lang ang pagtatagpo nila ni Drake doon sa yate. Ang lahat ay manipulado. Nanikip na ang kanyang dibdib at takmang lilisan, ngunit naabutan siya ni Drake na nakatayo sa gilid ng pintuan. Kyra, kanina ka pa ba riyan? Kilalas na tanong nito. Hindi niya ito sinagot at nagmamadaling naglakad patungong elevator. Hinabol pa rin siya nito at pinigil sa kanang braso. Kyra, let's talk. Sabi nito. Iniwaksi niya ang kamay nito at pumihit paharap dito. Tama bang narinig ko? May deal kayo ni Lolo? May kinalaman ba yun sa obligadong kasal natin? Usig niya sa asawa. Umalon ang dibdib ni Drake. Sa office tayo mag-usap. Huwag dito, Kyra. No. Sagutin mo lang ang tanong ko, Drake. Sinadya mo bang puntahan ako sa yate at kunwari na may nangyari sa atin at nahuli tayo ni Lolo? Nag-alangan pang sumagot si Drake pero pinilit niya. Oo. Planado ang lahat ayon sa gusto ng lolo mo. Kasama yun sa deal namin. Pag-amin nito. Anong deal? Gumaralgal ang tinig na tanong niya. Binayaran ng lolo mo ang 5 billion na utang ng company namin. Tinulungan din niya kami sa ibang problema. Ang kapalit, pakakasalan kita. Pumayag ako alang-alang sa kumpanya namin. Suminhi pa ang kirot sa kanyang puso nang maisip na katulad din si Drake ng ibang lalaki na nag-take advantage sa yaman nila. Hindi niya napigil ang sarili na nasampal sa pisngi ang asawa. Akala ko iba ka, Drake. Nagtiwala ako sa'yo. Napamahal na ako sa'yo. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga lalaking nakilala ko. Manggagamit. Nanggagalaiting singhal niya sa asawa. Pipigilan pa sana siya nito, ngunit tumakbo na siyang papasok sa elevator. Doon na siya humagulgol. Paglabas ng gusali ay lingulan ng taxi si Kyra at nagpahatid sa bahay ni Drake. Mabilisan siyang nag-impake ng gamit. Pagkuwan ay lumulan siya ulit ng taxi pa uwi sa kanilang bahay. Pagdating ng bahay ay naroon na ang lolo niya. Nakauwi na mula La Union. O Kyra, anong nangyari? Takang bungad ng Ginoo. Tinitigan nito ang hila niyang maleta. Huminto siya sa tapat ng Ginoo. Nagpupunas pa rin siya ng luha sa kanyang pisngi gamit ang kamay. You lied to me, Lolo. Pinagkaisahan niyo ako ni Drake. Puno ng hinanakit niyang singhal. What do you mean? Tungkol sa kasal namin ni Drake. Sinadya niyo pala yun. Pinapunta niyo si Drake sa yate at inabangan ako na malasing. Tapos nagkunwari kayo na hindi alam ang nangyari para masabing lumabag ako sa batas ng relihiyon natin. Hindi ba't ang ginawa niyo ay isa ring kasalanan? Bahagyang napayo ko ang Ginoo at lumuklok sa couch. Panay ang buntong hininga nito. I'm sorry, Kyra. Ginawa ko lang yun para matigil ang pagpatol mo sa mga abusadong lalaki. Anito. Si Drake ba hindi abusado, Lolo? Kilala ko si Drake. Matino siyang lalaki. Nagipit lang ang pamilya niya at negosyo kaya kumapit sa akin. Naawa rin naman ako kasi sayang naman ang negosyong pinaghirapan ng daddy niya. Isa pa, gusto ko ring mabigyan ka ng magandang future at hindi ka mapunta sa lalaking abusado. Alam ko mali ang ginawa ko, pero mas gugustuhin ko na ako magkasala kaysa makita kang mapapariwara. Ipinagkatiwala ka sa akin ng daddy mo kaya gagawin ko lahat matiyak lang naligtas ka sa lalaking mamahalin mo. About Drake, I didn't see any problem with him. He's a nice guy. Please don't pass the blame on him. Nanlulumong lumuklok siya sa couch katapat ng kanyang lolo. Pabor siya sa sinabi nito na hindi naman masamang tao si Drake. At napatunayan niya na deserving itong mahalin. Ang hindi lang niya matanggap ay ang katotohanan dahil pa rin sa pera kaya siya nito pinakasalan. Pero hindi ako mahal ni Drake, Lolo. Humihikbing wika niya. Sinabi ba niya sa'yo na hindi ka niya mahal, Apo? Matiim siyang tumitig sa Ginoo. Hindi, pero may ibang babae siyang mahal. Bakit hindi mo kausapin si Drake? Hindi mo malalaman ang nararamdaman niya kung hindi mo siya bibigyan ng chance na maipadama to. O baka naman hindi mo lang napansin. Natigilan siya nang may mapagtanto. Sa ilang linggo nilang pagsasama ni Drake bilang mag-asawa, ay pansin niya ang malaking pagbabago nito, lalo na sa pakikitungo sa kanya. Forgive me, Kyra. Ako na lang ang kamuhian mo, wag si Drake. Isa lamang siyang negosyante na gustong isalba ang pinaghirapan ng daddy niya.
ani Kadir. Nagulat siya nang biglang lumuhod sa kanyang harapan ng Ginoo. Maagap naman niya itong inakay patayo. Please don't do that, Lolo. I don't blame you. Naiintindihan ko kayo. Ako lang tong pasaway sa inyo. Mamasa-masa na rin ang mga mata ng Ginoo dahil sa luha. Bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Thank you, Kyra. Wala naman akong ibang gusto kundi mailayo ka sa kapahamakan. Salamat din, Polo. Hindi na umalis ng mansyon si Kyra hanggang gabi. Nakatulog din siya sa hapon. At nang muli siyang magising ay gabi na. Nasurpresa siya. Pagdating sa salas ay naroon na si Drake kasama ang mommy nito. Nauna pang lumapit sa kanya ang ginang at paulit-ulit na nagsorry. Sorry, Kyra. Hindi na namin nasabi sa iyo ang tungkol sa naging kasunduan namin ng lolo mo. Ang lolo mo ang nagpasya na huwag ipaalam sa iyo. Ani Alona. Tumango lamang siya at nabaling ang tingin kay Drake. Nakaupo lang ito sa couch. Mag-dinner muna tayong lahat. Paanyaya ng lolo niya. Sumunod naman sila sa dining room at tahimik na kumain. Pagkatapos ng hapunan ay tumambay si Kyra sa hardin na merong bilog na lamesa at may nakatulos na malaking payong. Nagdala siya roon ng isang baso ng red wine. Hinintay niya na si Drake ang unang kakausap sa kanya. Maya-maya ay namataan niya ang asawa na patungo na sa kanya. Lumuklok ito sa katapat niyang silya. I'm sorry. Wala akong balak na magsinungaling sa'yo habang buhay, Kyra. Basag nito sa katahimikan. Sa tagal mong magsabi sa akin, nauna ko nang nalaman. Mas masakit yon, Drake. May hinanakit niyang wika. I know, and I'm really sorry. Umaasa ako na walang magbabago, Kyra. Paanong magbabago? Your feelings. Sinabi mo kanina na napamahal ka na sa akin. Mahina siyang tumawa. Oo, totoo yun. Hindi ko lang alam kung kailan kita natutuhang mahalin. Bigla ako nagtiwala sa'yo at feeling ko, ikaw na talaga ang tabang lalaking dapat kong mahalin. Kasi base sa pagmamahal mo kay Ella, napatunayan ko na tapat ka. Ang hindi ko lang sigurado ay kung ganun ka rin ba sa akin. Imposibleng hindi mo na mahal si Ella. Matagal na kaming nagkalabuan ni Ella, Kyra. Nung tinanggihan niya ang proposal ko at paghingi ko ng tulong, na-realize ko na mali ang babaeng minahal ko. Kasabay nun, biglang naglaho ang pagmamahal ko sa kanya. Bago kita nakilala, nakapag-move on na ako kay Ella. Wala na akong ibang inisip kundi ang maisalba ang negosyo namin. Pero nung nakilala kita, nawala yung pressure sa buhay ko at pagkabagot. Nagkaroon ako ng bagong inspirasyon. Inaamin ko na hindi kita gusto nung una dahil inisip ko na katulad ka ng ibang spoiled brat. Pero mali ako, Kyra. Katulad din pala kita na naghahangad ng masayang buhay. Makatagpo ng taong wagas na magmamahal sa atin. Naramdaman ko ulit ang saya at pagiging buo nung nakilala kita. At ngayong nanganganib kang mawala sa akin, nababalot ng takot ang puso ko. Natatakot akong malungkot ulit, Kyra. Wari ay may malamyos na hanging humahaplos sa puso ni Kyra habang nakikinig sa sentimiento ni Drake. Ang katiting niyang galit dito ay biglang naglaho. Namayani pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Sorry kung hinusgahan ka agad kita. Ang gusto ko lang naman ay may lalaki magmamahal sa akin ng tunay. Yung hindi lang dahil sa yaman ng pamilya ko. Lumuluhang pahayag niya. Hindi ako tumitingin sa yaman ng pamilya mo, Kyra. Meron din ako noon. Nagkataon lang na nalubog kami sa utang. Tinanggap ko ang deal sa lolo mo pero hindi yun dahil sa yaman o para makihati ako sa yaman niyo. Ang kailangan ko lang ay pansamantalang tulong. Uutang nga dapat ako sa lolo mo pero iba ang offer niya. Hindi ko na inisip ang tungkol sa deal dahil iba na ang goal ko. Ang mapanindigan ng kasal natin at maiparaan na sa iyo ang pagmamahal na deserve mo. Hindi ko rin namalayan na nagugustuhan na rin kita. Kanina, nilamon ng takot ang puso ko na baka makipaghiwalay ka bigla. Alam ko ang dahilan ng takot ko. Hindi dahil sa deal. Yun ay dahil mahal kita, Kyra. At ayaw kong iwan mo ko. Emosyonal ding pahayag ni Drake. Ginagap nito ang kanang kamay ni Kyra at banayad na pinisil. Hustong humagulgol lamang si Kyra dahil sa hindi maipaliwanag na galak sa kanyang puso. Lumipat siya sa tabi ni Drake at mahigpit na yumakap dito. Hindi kita iiwan, Drake. Hindi ka na malulungkot. Pangako yan. Anya. Hindi na rin ako maglilihim sa'yo.
Puputulin ko ng tuluyan ang ugnayan ko kay Ella para hindi ka magselos. Natawa siya at bahagyang dumistansya sa asawa. Pinakatitigan niya ito sa mga mata. Pwede pa rin naman nating maging friends si Ella. Basta walang agawan ng asawa. Sabihin mo sa kanya na akin ka lang ha. Natawa si Drake. Sinabi ko na kay Ella na kahit anong gawin niya, hindi na ako babalik sa kanya. Dahil mahal kita. Talaga? Oo. At kung ayaw niyang tanggapin yun, ibabalik ko ng dobleng investment ng tito niya sa company namin. Huwag mo na siyang pahirapan. Ang mahalaga, masaya na tayo. Ngumiti si Drake at Yumiko upang ipaghinang ang kanilang mga labi. Sabik namang tinugon ni Kyra ang marubdob na halik ng asawa. Nang gabing yun ay humingi rin ng tawad ang lolo niya. Hindi naman siya galit sa ginawa ng lolo niya. Nagtampo lang siya sa paglilihim ng mga ito sa kanya na madali ring napawi dahil mas pinili niyang lawakan ng pangunawa at piliin ang makasama ang lalaking natutuhan niyang mahalin kahit na nagsimula sila na parang aso't pusa. Sinang mag-aakala na ang manipuladong kasal ay pinatibay ng wagas na pagmamahalan? Lalo namang naging masaya ang pagsasama ni Drake at Kyra nang maisilang ang panganay nilang anak na babae. Magkasama pa rin nilang pinamamahalaan ang kanilang mga kumpanya, lalo pa at tuluyan nang nagretiro sa negosyo ang lolo ni Kyra. Marriage first, love later. Yun ang naging takbo ng istorya ng pag-iibigan nilang mag-asawa, na labis nilang pinagpapasalamat dahil sa huli ay natagpuan nila sa isa't isa ang pagmamahal na pareho nilang hinahangad na mahanap. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.